sa Leyte. Magkano yung ibinigay sa distrito ni Sandro Marcos? 4 billion ba a year? O, doon magkakaalaman na po yan. Kaya palagay ko yung mga responsible dyan na nanginginig na eh. Kasi pag sinabi ng Supreme Court yan na, uy, illegal ang ginawa nyo, yung nakabinbin po namin sa ombudsman ay tutuloy na yon. Kung itutuloy, kasi ang problema natin sa ombudsman, malihis ako ng konti, tuta ng Malacanang ang ombudsman ngayon. Sana ituloy niya. Sana ituloy niya. Kasi yun lang naman ang kondisyon noon ng dating ombudsman eh. Hold it, hintayin natin ang Korte Suprema because that is the highest court. Pag lumabas yan sa, if ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional, tuloy na, criminal case na po yan, kulong na po yan, baka plunder pa yan. So yun po ang sitwasyon. Para palang siopaw lang yan, no? May special. Kaya siguro yung dokumento ng mga yon, yung nabanggit mo, yung isa sa Ilocos, yung isa sa Leyte, sigurado may pulang bilog yun. Yung papel, ano? Special, ano pala, masingit natin ito ka, Penny, kasi usapang SARO, di ba? A special allotment release order. Ito yung order mo na, nandito na yung pera, pwede mo nang gastusin doon sa naka-allot nyo. Ito yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Ibinigay ang SARO sa kanya 11 days before. Pero, nakaplano na yung gastusan mula pa nung ano niya. Ito, sandali lang, Ka-Astra. Kailangan tutukan niyo po ito para maintindihan niyo po yung ginawa. Ginawa nilang tangan, taong bayan, pero hindi nila pwedeng pagmukaing tanga forever si BP Sara. Why? Kasi kami, nasa gobyerno kami. Yang sarong yan, napaka-importante. Ngayon, gipit na sa panahon, di ba? So, kailangan mailatag yan bago magtapos ang taon. That's Hindi, what tsaka happened yung to ano. plano for the whole year, planado na yun ni VP saan gagastusin itong mga perang ito. In fact, karamihan sa atin sa gobyerno, alam natin na kung minsan, alam natin na nandoon na sa allotment. Pero kailangan mong, yung programa mo na nakalista doon, di ba? Kasi nagsasubmit ang ahensya. Ito yung program ko from January to December. Hindi naman lumalabas ang SARO sa January. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno sa mga suppliers. Like for example, yung papel na binili ng gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding and all, ginamit mo na sa January pero wala pang SARO. Totoo po yan. Diba? Alam nyo, hindi alam ng iba, naging assistant secretary rin po ako sa DILG. Oo. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati doon sa Mapagmahal Street. Ngayon, lumipat na sila eh. So, 1 year po ako dyan. And I was the head of PBAC. PBAC pa noon eh. Hindi pa BAC eh. 2000. Year 2000 yun eh. 26 years ago. Ay, talaga pong totoo yan. Inuutang po yan at hinihintay na ng mga supplier. Kaya paglabas niyan, minsan 4, 5, 6 months, ibibigay mong bigla yan. Kasi kawawa din naman yung mga supplier. Ito lang po, tama yung sinasabi niya, since hindi nakakampi si VP noon, may friction ha, inipit-ipit nila. Kanya lang, hindi naman nila pwedeng ipitin indefinitely yon. So, yung sinasabi nilang 125 million in 11 days, ano yun po? BS yun. Propaganda yun. That 124 million is spread out over 12 months. So, magkano lang yun kung 124? Napakaliit po yun. Oo. Samantalang, ang DILG, di nila sinisilip, ang DILG, 500 plus million. Ang DOJ, 500 plus million. Noon panahon na nandun pa si Boying sa DOJ, yung Remulla Brothers, mahigit 1 billion confidential funds. Ba't hindi nila tinitingnan liquidation? Ikaw naman, attorney, kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't nila titignan? Kaalyado sila. Rhetorical question. Diba? Bakit nakatutok kay BP? Bakit kakampi ba si BP? Kayo naman. Tsaka ka, Penny, siguro para maintindihan din ng ating mga kababayan, what is the budget cycle of the Philippines? Ang budget cycle ng Philippines takes 2 years. Alam nyo ba yung di ba, yung collection ng taxes mula sa mga lokal na pamahalaan, lahat, nire-remit yan to the treasury. Pag-remit niya ng treasury,
Saka pa lang yan, inaaral ng Treasury, ito yung collection natin. Gagawan yan ng na remittance to the ito pa yung gagawan ng budget for the next year. Ang release niyan, the following year pa. Kaya nga, bakit ang PDP Laban is advocating for federalism? Dahil ang gusto ng PDP Laban, ang budget na karamihan ng budget dapat nagbelong sa local government units, 'di ba? Kasi sila ang mas nakakaalam ano ba yung proposal natin under federalism. Dapat ang i-remit lamang ng mga local governments ay yung share ng national National taxes. government. National taxes. Oo, 'di ba? May iwan na ngayon sa Oh, local yes. government yung kasi you eliminate corruption there and you eliminate also the power na parang nais nating lumuhod lagi sa Malacanang. Ang tawag dyan Imperial Manila, di ba? Yeah, correct. Alam mo, sa totoo lang po, Ka-Astra, Attorney Topacio, natatawa lang tayo kasi ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. COA na nga nagsalita. Kasi kung talagang may paglabag yan, doon pa lang sa Saro, sa COA pa lang di sila makakalusot. Sa totoo lang. So, cleared po sila sa COA. Hanggang ngayon, dinaig pa nila lahat ng mga departamento ng ahensya dahil nga hindi kaalyado. So, pag di ka kaalyado, maliwanag na meron kang sabit at may kaso ka. At hindi ka nila titigilan, lalo na ngayon. Pero sa naramdam ng sambayan ng Pilipino, na gamit na salitang sambayan ng Pilipino, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ginagago po ninyo kami. Yun. Pero record ito nabanggit nyo na rin, Attorney Penny, yung COA ha. Record ito sa history ng Pilipinas. Ang DPWH, merong disallowance, notice of suspension / disallowance in 3 years na 17.355 billion. Diyan yun lang makikita, may problema Pag may disallowance, tapos ganyang katagal, Yun nga nagpalit mismo, na naman. mismo. So, Doon mo lang makikita may problema. it means nagpasimula yan sa bagong administrasyon. Kasi 3 years 3 years. Pero kita mo, walang nakakasuhan, walang nakukulong. DPWH pa lang yan hindi buong gobyerno isang departamento pa lamang. Oo, kaya Tsaka pala, ang dami niyan, di ba? Nakapost yan sa COA website. Yes. Kung ano yung mga Ayun, disallowances. buksan Kaya nakuha ng mga researchers natin yung amount na yan buksan nyo yung COA website. It's, Kaya lang mahirap kung hindi ako masyado nakaintindi, pinaintindi ko pa sa mga nakakaalam yung mga accountant. Alam mo sa nangyayari sa ating bayan, Attorney Ka-Astra, siguro it's time for us to learn more about yung nangyayari sa atin. Kasi, alam mo, sa totoo lang, eto, katulad ng mga vlogger, kala mo, abogado yan. Alam na yung mga termino ng abogado. Oo, mas Sa sobrang magaling pa yan. sukdulan nilang gustong matutunan at gusto nilang ang kanilang mga content ay na talaga maging lehitimo at hindi sabing fake news, at nag-aaral na yan. Sa totoo lang. Correct. Mga daig pa niya ng abogado. Marami tayong abogado sa gobyerno, pero nagpapaka-abogado dahil sa maleta. Hindi namin sinasabing si Larry Gadon yun, ha? Pero wala po akong pinangalanan. Tingnan na lang po ninyo yung mga tahimik, yung, excuse me, may reservation lahat. Alam niyo na yun. Alam mo, kapag totoo ang iyong pagpapahayag at kailangan ipahayag ng tama sa sambayan ng Pilipino, na ginagamit ko lagi ang word na sambayan ng Pilipino, na maririnig mo sa mga bibig ng mga kilalang tao, my God, ang kakapal po talaga ng mukha nila. Kaya buti may mga vloggers tayo, mga media na talagang may malasakit sa kapwa at bayan. Kaya, sa totoo lang, baka mamaya pag inalok kayo, bumigay kayo, ha? Baka isang Alam ko na, tanggapin nyo. Hindi, pakita nyo yung t-shirt. Tanyukat, pakita mo yung Ayun. t-shirt kung ano nakalagay. Tingin nga, tingin nga. Tayo. I am an independent vlogger. Palaban para sa bayan. Lahat na hindi bayaran. bayaran. Lahat ng mga nabayaran dyan, akin na. Hindi, joke lang. Sa totoo lang, mga kababayan, walang Wala bayad yan. dyan. Tiwala Dito tayo lang po, dyan. hindi, tsaka dito, attorney ka lang makakakita ng live podcast na walang bayad. Oo. Kaya nga, ang pakimkim namin dito ay kape, pandesal, dinagdagan na namin ng keso. Pero sulit yung Ay, keso. ay. Napakasarap ng keso. Syempre. Oo. Homemade. Huwag nyo na akong bayaran, basta bigyan nyo lang ako ng Sinabi keso. mo yan, ha? Ayan. Hindi mo, attorney, Homemade. hindi mo pa sinasabi, ginawa ko na. Ayun nga Sana ganyan din ang gobyerno. Ay wala kang maasahan dito. Dito, tumutunog na yung krrrr, o yung sikmura. Hindi na nakakarating, naglalakad na. Alam mo ba yung iba, nagkakabayo na?
Alam nyo ba, ito singit ko lang, yung nasabi nyo. In-interview ko kahapon sa show ko, si Camar Valbuena ng Manibela. Ang tanong ko, ano bang mga gagawin nyo para makatulong sa drivers? Alam yung, ito nakakalungkot ang sagot niya. Total resignation. Wala na kaming gustong gawin. Bakit? Wala namang ginagawa gobyerno Napapagod lang kami. Nagagastusan lang kami. Hindi na kami kumikilos. Nagtitiis na lang kami. Can you imagine, pag nawala na ng pag-asa ang taong bayan, delikado na yan. Kasabi nga ni Erap a hungry stomach knows no law. Yes. Yan ang mabigat yan. Di ba, dati nagrarally-rally pa, tigil pasada, sabi nila, kami rin na napapirwisyo, wala namang epekto sa gobyerno, wala namang ginagawa ang gobyerno. May ginawa naman ang gobyerno. Minaximize nila yung oras, nabawasan ng isang araw ang trabaho, pero kawawa ang mga nagmamanibela dahil na pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw para sa pamilya. Nakakatawa, pero nakakagago, attorney. Tingnan nyo, ako, abogado ako ng Pasang Mazda. Kita yung kapuitan nitong gobyernong ito. Ang pamahala ng Malaysia, may Malaysia na akong kaibigan Noon tumataas ang presyo, alam yung ginawa ng gobyerno. Siguro meron, let's say, ang gobyerno ay may 10 bilyon. Opo. Kinausap nila yung oil companies. Hanggang ganito lang ang presyo. Sinabi, ito ang presyo sa world markets sa sa kalakalan. Pangkalan. Oo. Sa kalakalan. Paano? Dilugi kami. Sabi, hindi. Yung diferensya, amin. So, mababa yung presyo, kontrolado yung presyo, everybody happy. Dito, anong ginawa? Tinasan. Ayuda. Ayuda. Mahirap po yung ayuda. Bakit? Ayon sa datos na nasa akin, 560,000 persons ang directly or indirectly dependent sa transport industry. Bibigyan mo ng 5,000 yan. Paano mo i-distribute yung 5,000 sa 560,000? Meron bang manpower ang DSWD para ibigay yan? Wala! Hindi ganun kalaki ang DSWD. Anong nangyayari? I-devolve nila sa LGU. Pag dinevolve na sa LGU yan, alam nyo na, patay na yan. Bakit hindi kunin yung pera sa halip na ang kausap mo lang 5-6 na oil companies, 560,000 ang gusto mong kausapin? Mali Bakit? Kasi merong oportunidad dyan pagka-distribution sa marami. Ito yung kalokohan ng gobyernong ito. Pwede mong ibigay direkta sa oil companies. Ang problema, number 2, sabi ng isang kaibigan kong nasa Malacanang, wala na pong maibigay na subsidy, ninakaw na. Yun. Hindi, walang biro. Yun ang problema. Malungkot. Ninakaw na. Anong bibigay namin subsidy sa oil companies? Yan ang dapat unang-unang instinct ng gobyerno. Kahit walang OPSF or Oil Price Stabilization Fund, ad hoc naman ito Ad hoc naman. Number 2, bakit nag-certify na rin as urgent ang gobyerno? Ang ginawa pa excise tax pa. Bakit hindi na lang sinertify as urgent yung ibinalik yung OPSF? Ayan na yung opportunity. Natataranta na yung legislature. Gusto nang gumawa ng hakbang para yung ma-address yung rising prices. Ba't hindi ka pa nagbigay ng batas na i-reinstate yung OPSF? So yan ang mga kalokohan Bakit? Ayaw nila kasi profiteering. Ine-enable nila ang profiteering ng mga oil companies. Ang Pilipinas, ang pinakamalaking percentage na itinaas ng oil prices sa buong mundo. Totoo. Sa buong mundo. Totoo. 81% as of February pa yan, ang itinaas. Bakit? Hinayaan ng gobyerno na mag-profiteering, na tumiba-tiba ang mga oil companies. Kontrolado ng oil companies ang gobyerno, regulatory capture. Nung sinasabi nilang 60 days pa ang reserva, 55 days, bakit ibinenta nyo agad ng mahal the next day? Kung sa ibang gobyerno yan, ganun profiteering kayo, kulong kayo lahat. Oo. Alam mo, attorney, ewan ko kung may sense ang sasabihin ko, but definitely, that's my thinking, no? Yung mga tao rin siguro, kasing parehas ko rin ang pag-iisip, dahil hindi naman kami kasing intelligente po ninyo. Hindi naman. Balikan natin yung usaping bigas nung araw. Nangako, 20 bigas. May crisis din tayo, no? Meron naman 20 bigas Totoo yun. Oh, Sandali pero lang. isang dakot lang, isang dakot lang. Isang dakot. Hindi. Gabutin. Ito, attorney, wag para hindi ako mawala. Kasi alam mo, minsan, tumatanda na tayo, nawawala ako Pero nandito lang ako. Alam mo, attorney, yung parang kwento ng bigas, sabihin ko sa iyo, yung bigas, 20 pesos, pinangako niya.
Ikaw ba, pag nangako ka, syempre mag-iingat ka. You need to protect your credibility as the head of. Credibility is very important. Pagkatapos, hindi mo na ibigay kung ano yung pinangako mo. Ako sa dami ng pera ko, kung ako yung best friend mo. Gagastusan ko yan. Wag lang ako masira sa taong bayan. Kahit sarili kong pera. Dahil kapag nasira ka na, ang hirap na pong bumalik. Tatanggap na lang sa iyo kung ano yan, pero yung tiwala hindi na. Ito rin ang nangyari po dito sa krisis. Unang-una, minumulat nila sa taong bayan na walang krisis. Maya-maya, may emergency na. Pucha. Kung yan, sakit yan, o health ang usapin yan, tigok ka na. Pinatay ka pa ng paulit-ulit. Tigok ka na nagihingalo ka na, may krisis na, sinasabi walang krisis. Pero meron pa na pula ang gobyerno dyan. At hindi totoo na 60 days? 60 days. Dahil dito, nag-guest dito si Ma'am Cora Gedote. May resibo. Kaya pa hanggang 2 taon. May reserba tayong pera. Pwedeng wag nating pabayaan na magdusa ang ating mga kababayan. Magrebelde. Dahil sa gutom, wala ka na makikilala. Pag sumala na ng pagkainan, iba na ang tingin sa iyo niyan. Ang tingin sa iyo, karne. Pwedeng para may maihain na sa pamilya. Kapeni, tingnan mo to ha, how incompetent this government is. Pinabayaan nilang mag-increase kasi saan dapat nilalagay ang pera, di ba? Pinabayaan nila na ang mga oil companies, now I'm speaking as former DOE secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas. Ngayon, 152 na yata ang diesel. Di ba? Wala, naglakad Kasi, na ako, punta dito. alam nyo ba ano ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138 and that is the implementation of the Mandanas Law. Di ba? Yung Mandanas ruling of the Supreme Court. At kasama doon actually is the devolution of power sa mga local governments. But there is, imagine mo, bago nag-end ang panahon ni Tatay Digong, nandoon na yung puso niya, he was already forward-looking na dapat ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to regulate even oil. Kasi kasama ang Department of Energy dyan. Although right now, hindi fully devolved. Continuity-wise, ang pag-uusapan natin, dapat si Pangulong Marcos, tiningnan niya lahat ng mga executive orders, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, at inimplement niya sa panahon niya ngayon para maiwasan natin ang mga sakunang ganito, mga krisis na ganito na hindi nakaka-address. Bakit nagagalit ngayon ang mga drivers? Pinayagan mo ang oil companies na magtaas up to 152 per liter, pero hindi mo pinapayagan ang mga drivers na magtaas ng singil sa pasahe. Tapos, bibigyan mo lang ng 5,000 pesos yung mga driver. Ano nangyari? Ilang litro lang Ano yun. nga nangyari? Nung uwi, walang masakyan ng tao. Correct. Kasi isipin nila, ba't ako mamamasada? Ang mahal ng gasolina. Ang dami nga nagre-reklamo Kasi yung paggawa ng listahan, problematic pa yun Oo, correct. You should Pati yun ako, attack the problem at the root. Yes. Anong root? Yung presyo ng petroleum products. Bakit hindi yung kumpanya ang tinawag mo? 7, ilan lang 7, 8 lang na major ang kausap mo. Hoy, wag nyo itataas. Kami munang bahala. Kung anong lugi nyo, basta mapaprove nyo na lugi kayo, kami na muna magbabayad. Dapat Sige ganon. na. Kasi gagastusin mo yun dun sa magkano sinabi na 1 billion daw para sa ayuda. Bago ang gulo-gulo, how can you distribute 5,000 pesos at 560,000 persons all over the country, ha? Attorney, if you were the president or the head of state, at nagkaroon tayo ng emergency crisis, ano ang gagawin mo at papaano yung kumpas mo? Di ba ikaw ay may kumpas Kabayo yan Kinapalo mo yan. Kaya dapat may tapao ka. Para hindi ka malito. blinders, oo. Baka mamaya may nagsasalita ditong babae, may nagsasalita ditong lalaki. Di ba? Kaya ganito itsura ng bansa natin. Kung ikaw ang head of state, what will you do? And why? Parang Miss beauty Universe. pageant. Hindi, yun nga sinabi ko. Thank you for your wonderful question. My family. Parang alam ko. My family. Nakaloko ka. Anyway, hindi nga original nga yung atin Pinanood lang natin yung ginawa ng ibang countries na hard hit. Ganun lang, gagayahin lang niya. President Marcos does not even have to be smart because we know he's not,
Kasi pag nagsasalita, parang magawa choppy ko na cellphone eh. Oo. Gusto mong lumigaya ang iyong Oh, buhay. gayahin mo na lang yung ibang Asian countries na na-control nila yung presyo. I-subsidize mo na agad. Yun. Tapos, at the root, di ba? Oo. Magpapakahirap ka pa na masisira ulo ng DSW secretary mo. Oo. Mabibigyan mo ng 560,000 na 5,000. Paano gagawin? Baka ang solusyon mo, libre sa kaysa Saka meron LRT. kang Department of Energy Secretary na habang naghihiring sa Senado, natutulog, inaantok. Alam mo, sometimes, kapag Walang energy. Walang energy! Alam mo, iba. Alam mo, Ka-Astra, tayo talaga mga dating mga opisyal, kapag nandoon tayo sa Senate, nakikinig tayo, naglalaban tayo ng mga budget natin, pag natutulog yung mga kinatawan ng gobyerno, it means that, why listen? Why watch? Alam naman natin kung ano magiging ending. Parang manipulado. Correct. 'Di ba? So sad to say, talagang wala pa yung oil crisis, nasa crisis na po tayo 2022 pa. At maalala ko lang din, Sorry, wag kayong